Hi, Mon! Hi, Rina! Uy, kasama ko ngayon si Professor Of Celso course, of Cailles. Hello, Professor. Hi, si Monica po. Monica, Good morning po, good to Prof. see you. Yeah. Alam mo kung bakit ko siya ka-close? Kasi Bakit? friend ko yung isa sa mga daughter niya, si Phil Cainglet, yung famous volleyball volleyball player player. ng Ateneo. Yes, diba? yes. Kaya yan, si Prof. Kasi po, Thank you. Yes, Prof, dahil nga ngayon, 1 year na si President Duterte, diba? and speaking of that, actually, Oh. Prof, meron ako gusto ko sanang ipakita sa'yo. Iharap ko na lang sa'yo yung monitor, ha? Kasi nagbabasa ako ng mga reactions ng mga tao regarding Ang sabi sa nila. first year nga ni President Duterte. So, syempre, gusto ko lang makuha yung opinion ni Professor tungkol sa masasabi niya. Wait, papanood ko muna sa inyo. Maganda naman yung pamamalakad niya sa ngayon kasi maraming mga kabataan pati mga yung mga taong nagiging sa mga bisyo na medyo nagiging umiiwas na dahil sa takot na baka maging sila ng sibilisasyon sa ngayon na nagagawa ng ating Pangulo. So far so good naman, lalo na sa peace and order, lalo na dito sa Metro Manila. Isang pinakamalaking factor na nagustuhan ko yung Oplan Tokhang na ginawa niya sa Davao na in-implement niya rin dito sa Manila. Na very obvious yung result na nagkaroon ng yung percentage ng criminal rate, malaki yung binaba. Na just hindi na umabot ng taon Parang for the first 6 months, malaki na yung progress sa peace and order. Tapos nagkaroon ng hesitations na just in drugs pati sa corruptions yung mga government officials. Ayos lang naman, lalo na sa droga, galing niya. Bilib ako. Matapang, lumalaban sa mga masasama. Para po sa akin, okay naman po yung mga pinagagagawa niya sa Pilipinas. Yung mga pinapatupad niya po, lalo na po yung martial law sa Marawi. Tingin ko po para sa akin, nakatulong naman po yun in a way na mas nakokontrol nila yung mga ng terorista doon sa lugar na yon. Excellent para sa akin. Excellent yung para sa akin si Presidente Duterte. At saka maganda yung pamumuno niya kahit sa probinsya ako galing. The best yan. Siya lang presidente na nakagawa ng gusto ng mamamayang Pilipino. Wala nang iba. Yan, kung mapapansin nyo, very positive halos lahat ng comments nung na-interview. Tsaka ang rating is parang 8.32. 8.32. Mataas yun, mataas yun. Taas yun. So, Professor, why do you think po, based po sa mga observations nyo, bakit ganito kataas? Na-maintain po niya no? O throughout the first year ng kanyang panunungkulan, yung kanyang satisfaction rating sa public? Una sa lahat, bago ako magbigay ng impresyon ko, gusto kong malaman nyo kung saan ako nanggagaling, anong basihan ng impresyon Sige po, ko. go ahead, Prof. Kasi, alimbawa, ano bang impresyon natin para, ano bang basihan natin para magbigay tayo ng impresyon o evaluation sa isang presidente? Yes po. Hindi ako kumukuha sa media kasi no offense meant, alam naman natin ng media pwedeng i-manipula. Yes, yeah. Hindi rin ako kumukuha ng basihan ko sa mga survey kasi alam naman natin na yung survey pwede Minsan rin paid po i-manipula. yan, yes. May mga tinatawag na indicators tulad ng JDP, Gross Domestic Yes. Product. Pero yung sa ordinaryong tao, yun ay nakalutang sa hangin Ano ba yun? Paano ba yun makaapekto sa araw-araw na pamumuhay ng mga kababayan natin? Ang ginawa ko, ako mismo nag-ikot-ikot, nagtanong-tanong at siyempre medyo nakakapasok naman ako sa circle ng mga politiko at sa araw-araw rin na paggalaw ko sa lipunan, inobserbahan ko kung may pagbabago ba. Ang masasabi ko, malaki ang pagbabago. Kahit yung mga kasamahan ko dati sa Malacanang na nandun pa rin, sila mismo nagsabi na dati daw halos walang trabaho. Ngayon talagang Nagtatrabaho kahit sila. trabaho sila, talagang everyday. grabe daw. No? At saka kahit sa mga komunidad na dati, uwi ka, may mga nag-iinuman sa kanto, nakahubad, maingay, laganap ang krimen. Ngayon daw wala, takot. Oo. Talagang- Do you think mas may disiplina because of President Takot sila Duterte? sa operasyon ng Opo. Toka kasi talagang laganap na yung droga. Ngayon, ang malaking pagbabago rin nakikita ko yung sa foreign saka domestic Yes. policies. No? Foreign policy, halimbawa, hindi na tayo hostile sa China. Kasi ako mismo, kasi nag-consultant True. ako sa isang bansa sa ASEAN, then umikot ako sa Southeast Asia at nakita ko talaga paano tinulungan ng China yung mga kapitbayan nila. Tayo noon, kasi medyo hindi maayos yung pag-handle ng issue, naiwan tayo ng tinatawag na One Belt, One Road. No? Yes. Habang umuunlad sila, tayo naman,
inaaway natin ng China, kaya medyo naiwan tayo. Pero ngayon, bukas na yung pintuan. Dahil mas close ang ties Yeah. ngayon, Kasi di ba, ng one thing na President kailangan ng China. maintindihan nyo sa Chinese diplomacy, may official, may unofficial. Halimbawa, sa Taiwan, sa Vietnam, may dispute officially. But unofficially, on the ground, very robust ang trading. No, may sigalot, bro. Alam mo, tayo, wala na tayo sa kwartong ito. Ang sigalot, andyan pa rin yan eh. So, tama rin yung kay Presidente Duterte na ilagay lang dyan quietly, resolve natin yan. Samantala, gawin natin tong magandang progress ng Asia, sumakay tayo dito. So, Prof, para po sa inyo, yung parang ginawang pag-handle ni Pangulong Duterte dito sa issue ng agawan, no? Particularly sa West Philippine Sea, kasi ang atake niya more on the friendly side, more on sa parang pakikipag-usap talaga bilateral sa China. You think it will parang benefit the country more? Very well, kasi una-una nagsimula naman talaga yan bilateral eh. Kailangan gustong makisawsaw ng kano, gusto nila multilateral kasi gusto nilang sumali. Sabi naman China, anong pakialam nyo dito? Problema ng magkapitbayan to. No? At saka dyan, marami, kasi may UNCLOS na tinatawag, di ba? Yes. Marami rin tayong pagkukulang dyan sa agawan na yan, hindi lang naintindihan ng mga taong bayan eh. In fact, maraming media ginagamit yung salitang teritoryo. Hindi naman natin teritoryo yan. Ang meron tayo dyan ay sovereign rights, hindi sovereignty. Pag sinabi mong sovereign rights, fishing lang yan, tsaka exploration ng seabed. Kailangan may mga kondisyones dyan kailangan pa-survey mo yan kung saan talaga yan. Hindi natin na-pa-survey yan. Yung fishing rights naman, kailangan mag-submit tayo ng volume of fish sa Pacific Fishing Council na trabaho ng BIFAR. Yes. Kung makita ng Pacific Fishing Council na abot na natin yung sustainable maximum yield, saka lang tayo bigyan ng absolute fishing right. Hindi rin natin nagawa dyan. No, marami tayong pagkukulang dyan. So, dahil may pagkukulang tayo, dapat isang tabi muna yan, ayusin yung mga pagkukulang natin. At dito muna tayo sa sa One Belt, One Road na tinatawag. No? Prof, in your own opinion, ano na yung mga areas na natutukan ni Pangulong Rodrigo Duterte itong unang taon ng pagkapangulo niya? In terms of foreign policy, Yes. yun nga, yung independent foreign policy, hindi lang yung traditional ally natin, yung Amerika, binuksan natin yung pintuan natin sa China, sa Russia, at the same time without cutting our relationship sa Amerika. Tsaka, kung makita nyo, marami siyang strong pronouncement, wala nang balikatan, pero on the way, may calibration, may adjustment naman. Nagkaroon pa rin ng balikatan, kaya lang, humanitarian exercise na lang. So kung makikita nyo, very astute din yung presidente. Nagka-calibrate din Hindi siya hard-headed or stubborn na one stand. Binabasa niya rin yung takbo ng panahon. At saka, he makes adjustment in between. And by the looks of it, mukhang marami naman na satisfied kung paano to hinandle ni Pangulo. Pero Professor, I also wanna ask, kasi obviously isa rin talaga sa palaging binabanggit na ating Pangulo at talagang parang isa sa talagang binigyan niya ng focus sa War on kanyang drugs. administrasyon, the war on drugs. So sa inyo pong obserbasyon sa kanyang first year na panunungkulan, kasi I clearly remember parang sinabi niya, first 6 months matatapos na siya. But na-extend to na na-extend. Ongoing until now. Yun Yes. talaga Ano po malaking ang impact. Kasi observation? sabi niya, paliwanag niya nga doon, nung sinabi niya yun, hindi pa siya presidente. Wala pa siyang sapat na informasyon. Pero naging presidente siya, nagkaroon siya ng sapat na informasyon. ang dami. Mas malalim, mas malala pa lang problema. Mas madami. In-extend niya. Alam niyo yung war of drugs, marami nag-iingay, ini-interview yung mga biktima. Pero kung interviewin mo yung komunidad, masaya sila sa nangyayari. Siyempre, yung biktima, namatayan. Yung pamilya talagang tatangis yan. Yes. Pero kung yung mga komunidad yung interviewin nyo, masaya pa nga sila na nawala na yung salot sa komunidad nila Kasi talagang laganap na Yes. talaga ang droga sa bansa natin. So Professor, obviously may mga parang good points na nagawa si Pangulo. Pero sa tingin niyo po, sa inyong opinion, ano pa yung mga bagay na sabihin natin na kailangan sigurong mas tutukan or mas i-improve ng ating Pangulo? Ang isang taon na hindi sapat, in fact, kahit 6 na taon hindi sapat. Marami ng pag-aaral na kailangan talagang mas matagalan na. Kasi alam niyo dito sa Pilipinas, alimbawa, nasa ako dati, development work, may nakita ako mga syudad, may 5-year development plan every 3 years. Pag pumalit yung liderato, iba na naman, So sana masustain. Ang isa siguro yung, kasi ekonomiya sa foreign side, gumaganda na, maraming investment grants and Dumadating. aids na pumapasok. Yung loan na makukuha natin sa Asia Infrastructure Investment Bank, mas mababa ang interest. Contrary sa sinasabi ng mga kritiko, tapos hindi pa tayo kukuha ng consultant nila na napakamahal tulad ng ginagawa ng World Bank, IMF. Sa foreign side, medyo okay. Ang problema actually, ang pera nandyan lang. Ang problema, Pilipinas.
Halimbawa, ang China nag-donate 13 bridges, Yeah. 13 tulay to cross Pasig River. Andyan lang yung pera. Ang problema, yung proseso sa atin, napakabagal. Bagal. Halimbawa, kukuha ka lang ng right of way, mga 2 to 3 years yan. No? Sa tanong mo, siguro ang isa kong, although yan nangyayari naman ngayon, yung telcos, okay na, sabi nga ni Presidente, ipapasok nila yung mga foreign telcos Yes, para magkaroon ng magkaroon ng competition. competition. Yes. Bubilis naman yung internet natin. Yes. Yung pagbuwag siguro sa mga oligarch-controlled corporation, no? Tulad ng kuryente, napakamahal ng kuryente natin. Pero alam naman natin na medyo galit na si Presidente sa pamilyang ito na nagpapatakbo ng kuryente. Yun, pagbuwag no, ng mga oligarch-controlled corporation. No? Tapos sa traffic, well, dahan-dahan siguro, nakita naman tayong improvement. Tinalaga na si General Lim doon, linis dito, linis doon yung MMDA. Siguro, mas sana yung mga corrupt na mga enforcers, no, sa baba talaga, no, talagang maresolbahan na rin. Ayun, traffic, infrastructure, andyan naman. So, ang gusto ko makita talaga ngayon yung talagang yung mga big corporations dito na pinapatakbo ng mga oligarchs ay mabuwag, no? Sa politika naman, ang nakikita ko lang sa cabinet, hindi lang ako nagsasabi nito, no? Parang marami nagsasabi na parang shallow daw yung bench ni Presidente. Yung Mga cabinet kaibigan niya medyo kasi, hindi diba? Ka-close masyadong niya lang. malakas, no? Yes. Tapos iba-ibang spectrum pa. May ultra-right, may ultra-left. Kasi sa isang progresibong bansa tulad ng sa Europa o Malaysia, kung sinong, kasi parliamentary sila doon eh. Pero parang gano'n na rin yung direksyon natin, ano? Kung yung nanalong partido, sila yung nag-uukupa sa cabinet. Saka yung ideolohiya, yung paniniwala ng partido, yun ang talagang pinapatupad na polisiya ng administrasyong yan. Eh ngayon, spectrum eh. Yes. No? So siguro, meron naman magagaling na mga cabinet members, meron namang medyo kulang pa. So siguro pag naayos yun, gusto ko rin makita yun. Pero meron pa namang hindi ata na Confirm, aprobahan hindi o pa na-confirm. confirm Oo. ng Commission on Appointments. So, Professor, sa tingin niyo po ba in the next coming years, ano yung mga immediate na maaaring ma-accomplish? Sabihin natin in the second year of the President, ano po yung mga immediate accomplishments na nakikita niyo base po sa track na Bago ko kinukuha natin and the sagutin decision? yan, unang taon ni Presidente, ang ganda eh. Foreign Yes. policy, domestic policy, bigla nangyari itong Marawi. Yes. Minsan hindi mo mapigilan na magduda. ISIS. Baka may nagsumasadya niya na talagang Yes. guluhin tayo Yes. para yung pag-usad natin ay Na-stunt po eh. ma-stunt o Yes. bumagal. Ano? Pero tiwala naman ako sa armed forces natin, kayang-kaya yun. Maganda yung tanong mo kasi sa ethics kasi may tinatawag kaming wedge principle. Yung wedge principle, di ba, wedge simple machine yung palakol, no? Hindi pa naabot yung dulo ng kahoy, bumubuka na. Or minsan itong wedge principle, ang tawag din natin dito yung snowballing effect. Okay. Because the moment kasi you set the momentum for progress, tutuloy-tuloy yan eh. The moment you set the momentum for decay, tutuloy-tuloy yan. Ang Japan halimbawa, kahit 2-3 henerasyon hindi sila magtrabaho, mabubuhay sila kasi yung momentum for progress Tuloy-tuloy na-set na. No? So parang yun ang nagawa ni Pangulo na talagang na-set niya yung momentum for progress. Sana tumuloy-tuloy. Sa second year, third year, almost the same. Ano? Kasi tiwala naman ako sa Presidente kasi magaling siya magbasa eh. Sabi ko nga kanina, hindi siya hardliner. Yes. Binabasa niya, kinakalibrate niya kung kailangan ng pagbabago, binabago niya rin. Yes. Ayan. Ako, marami tayong natutunan for this morning. Yes, marami Thank pa you. sana tayong gustong itanong kay Professor, Oo. pero may lakad pa ata si Prof, no? Oo, maraming salamat po, Ay, maraming Prof. salamat. Celso Thank you po, Caillier. Professor, ha, sa inyong pagpunta sa aming bahay. La la